Nito lamang nakaraang araw, ay nag-post ang sub ng Sweden sa kanilang Facebook page, kung saan kanilang piniflex ang kanilang JAS-39 Gripen, bilang right choice ng Philippine Air Force, para sa kasalukuyang pangangailangan nito ng multi-role fighters at sa mga darating pang panahon. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng saab sa post na ito, kung meron na bang napiling multi-role fighters ang Philippine Air Force, at kung sila ba ito. Wala ring mga impormasyon na nilabas ang ating Department of National Defense, patungkol sa update ng multi-role fighters program, maliban na lamang sa impormasyong lumabas, na sisikapin nilang maumpisahan ang multi-role fighter acquisition sa susunod na taon, gamit ang AFP Modernization Program allocation sa 2025. Ang JAS-39 Gripen E, ang siyang latest offer ng sub ng Sweden sa Philippine Air Force, para sa MRF requirements nito, dahil malabo na ngang ma-offer ang C at D version ng JAS-39 Gripen. Ayon sa pinakahuling balita nitong nakaraang araw, ay tuluyan na ngang kinumpirma ng Sweden, na ang kanilang mga C at D version ng JAS-39 Gripen, ay kanila nang ibibigay sa Ukraine, bilang kanilang suporta sa pakikipagdigma nito sa bansang Russia. Ito ay nangangahulugang tatanggapin na ng Ukraine ang mga fighter jets na ito ng Saab, contrary ito sa nauna ng pag-decline ng Ukraine. Pinagmamalaki ng Saab ng Sweden, na ang Gripen fighters nila, ay ang pinaka-interoperable, sustainable, at supportable, at ang namumukod tanging may deployable capability, na wala sa alinmang mga fighter jets, na kakumpetensya nila sa program na ito ng Philippine Air Force. Sinisigurado nilang puprotektahan ng kanilang Gripen, ang archipelagic territory ng Pilipinas, at magiging credible deterrence ito ng ating bansa. Kung ano man ang ibig sabihin ng pag-post na ito ng sub ng Sweden, at kung may napili na ba ang Department of National Defense ng multi-role fighters, ay kailangan lang talaga nating maghintay sa kanilang kumpirmasyon. Bagamat wala pang linaw ang pagbili ng Philippine Air Force ng multi-role fighters, ngunit may kumpirmasyon na ngayon patungkol sa kanilang karagdagang mga Black Hawk helicopters. Isinakay sa Antonov Airlift Cargo Aircraft, ang 5 Black Hawk helicopters sa 32 helicopters na follow-up order ng Philippine Air Force, at lumapag sa Manila nitong December 9. Ito ang pang-10 Black Hawks, na na-deliver ngayong taon, na nangangahulugang 22 pa ang dapat e-deliver ng bansang Poland, at inaasahang makumplito ang 32 helicopters sa 2025 o sa 2026. Samantala, ang bansang Japan naman, na noong mga nakaraang buwan lamang, ay nagbigay ng isang surveillance radar para sa ating Philippine Air Force, ay nagkukumpirma na naman ngayon, magbibigay na naman sila ng isa pang radar para sa Philippine Air Force, upang matulungan ang kakulangan ng ating bansa ng mga surveillance radar, para sa paglawak pa ng coverage ng airspace awareness and monitoring ng ating Air Force. 600 million pesos ang ibibigay ng Japan, sa pamamagitan ng official security assistance nila sa atin, ngayong 2024. Ang Philippine Navy naman, ay nakatakda ring bibigyan ng Japan ng mga rigid hull inflatable boat ngayong taon, at inaasahang may mga warship din na ibibigay sa darating na mga taon. Ayon sa Japan, tinaas nila ang security assistance nila sa Pilipinas, na halos triple na ang halaga nito kumpara noong nakaraang taong 2023. Pinangako ng Japan, na tuloy-tuloy ang pag-alalay nila sa Pilipinas, at inaasahang mas lulubo pa ang mga assistance sa susunod na mga taon, ngayong pirmado na ang Reciprocal Access Agreement nito sa Pilipinas, na siyang susi para sa batas ng Japan, upang mapadali ang pagbigay nila ng mga kagamitang pandigma sa Pilipinas, bilang kanilang tulong sa pag-alalay sa bansa, sa modernization program nito ng kanyang militar.